Samantala, titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting ng mga seafarer na tatangging maglayag sa mga conflict zone. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Personal na tutungo sa Romania ngayong darating na Lunes si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers na apektado ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Makakasama ni Kakdak si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at isang augmentation team na nakatutok sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa mga nailigtas na tripulante. Sa isang press conference sa Quezon City, inamin ni Kakdak na delikado ang umasa lamang na hindi aatakihin ang mga seafarers, kaya kailangan ng mas matibay na risk management measure para maiwasan ang dagdag na pinsala. We cannot place ourselves in the hands of the attackers. We cannot place our seafarers' fate in the hands of do sa mga nag-a-attack at tayo aasa na hindi sila atakihin. That is too much risk. So this is a risk management measure on our side to prevent further losses. Bukod sa pagbisita sa mga nailigtas na seafarers, pupuntahan din ng DMW team ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pinoy para asikasuhin ang repatriation nito pauwi sa Pilipinas. Binigyang diin ng kalihim na titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarers na tatangging maglayag sa mga conflict zone. And if you exercise the right to refuse sailing, you are entitled to 2 months' wages, free repatriation, number 2, and lastly, non-discrimination for future voyages. At meron na pong nag-exercise ng right na yan at hindi po sila na blacklist. This is an assurance from us sa ating mga tripulante. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA, mga embahada, ship owners at manning agencies para matiyak ang kaligtasan at repatriation ng iba pang mga Pilipinong seafarers. Elijah Canlas para sa Bayan.